agang umakyat ng mayon ng mga turista kapag nasa alert level 1 ito. Pero nang magbuga ng abo ang bulkan kanina, nasa alert level 0 lang ito, ayon sa FIVO. Matapos ang pagbuga ng Mount Mayon kahapon ng alas 8 ng umaga. Sa mga oras na ito ay patuloy pa rin nag-aantay yung mga iba pang rescue team at ang PNP dito mismo sa Kampan. Good morning po, Sir Geraldine. Pwede po ba namin kayong ma-interview? Oo naman. Una po namin tanong is, ano pong bulkan yung naranasan niyo po noon? Anong klaseng bulkan ba? Ano pong pangalan ng bulkan yung... Bulkang Mayon. Sa Albay, sa Bicol. Anong year po yun nangyari? Ay, hindi ko masyadong matanda na, pero grade 7 ako nun. Grade 7? Mga 2012. 2012. Hindi Okay. exactly. Nasaan po kayo nung nagkaroon po ng volcanic eruption? Doon sa bahay namin, which is, umabot sa amin yung mga abo. Ashfall? Kasi nga nasa 8 to 9 kilometers kami sa paanan ng Mayon. May mga nakahanda na po ba kayo na mag-go bag? Para sa... Wala, kasi ngayon na lang yan, di ba, nag-go bag. So, suddenly, pumutok na lang siya. Hindi po, parang, Nag-signal number 1. Meron naman, pero bigla lang din talaga yan yung anong yun. Oo. Para sa amin kasi di kami nanonood ng TV. Kaya walang go bag na. Pero, safe naman po ba yung pamilya niyo po nung nagkaroon ng... Opo, safe naman. Pero yung kabuhayan, tas yung tubig namin, hindi talaga. Kasi nga, di ba, may mga abong, hindi talaga siya pwedeng gamitin, which is kailangan namin bumili ng tubig. Paano po naka-apekto to sa inyo dati? Para sa akin, kasi nag-aaral pa ako noon way back, grade 7, kasi yung school namin, full day. Naging half day siya ng ilang buwan. Kasi nga, yung school na yon pinakamalaki na yun sa amin, sa district namin. Ginamit siyang evacuation. Kaya naging half day lang. Which is lang yun, ilang oras lang. Para lang magkasya kami. Okay na. Thank you po. Thank you po. Good afternoon po, Miss Abby. Good afternoon. Pwede po ba namin kayo ma-interview ngayon? Yeah, sure. Nakaranas na po ba kayo ng volcanic eruption? Yeah. Time ng 2021, so January yun, na pumutok yung Bulkang Taal. Yeah. Number 1 po is, nasaan po kayo nung nangyari po yung volcanic eruption? Nung time na yun, nagda-drive ako ng motor dyan along the highway ng Molino Boulevard. So, nung time na yun, nandun ako, nagda-drive. May mga nagkakaroon na po ba ng mga ashfall? Yeah, that time, lahat ng mga sasakyan and then dito, nagkakaroon ng mga ashes, ng ashes sa mga sasakyan and then masyadong masakit na sa mata yung mga bumabagsak na ash. So that's why nalaman namin na pumutok na pala yung Taal, yung Bulkang Taal. Ano po yung mga pumapasok po sa isip niyo nung time na po? Siyempre, nung time na yun, nakakatakot. Siyempre, hindi natin ine-expect na sasabog. And then, kung sumabog man, siyempre, iniisip natin baka tayo maapektuhan. Even tayo malayo. So, sa Batangas, saka sa Tagaytay yun, diba? So, since natin tayo sa Cavite, sa Bacoor, so, nakakatakot siyempre nung time na yun. Safe naman po ba yung pamilya niyo po? Yeah, safe naman. So, nag-conduct ang government natin nung time na yun na mag-face mask tayo. So, safe naman ang family kasi nilalaman tayo dun sa place ng Batangas or Tagaytay. Naapektuhan po ba yung trabaho niyo? Yeah, alam ko nung time na yun, tanda ko yun. Kinabukasan may pasok na tayo noon. So kasi parang sumabog ata yun ng mga time ng hapon. And then kinabukasan may pasok tayo dito sa school. So nang time na yun, wala tayong pasok. So ang sabi nagsuspend ng government natin na suspended ang class ng time na yun. So naapektuhan kasi wala tayong pasok ng time na yun. Delikado na din po kasi sa respiratory health natin. Yeah. Yung mga ashes. Okay. Okay po. Thank you po. Okay. Good morning po, Teacher Meday. Pwede po ba namin kayo may interview po ngayon? Okay, about what? About po sa volcanic eruptions and yung na-experience nyo po dun. Okay.
So first question po namin po is, anong vulkan po yun na-experience nyo po? And anong year po yun nangyari? Actually, mayroong mga ibang mga volcanic eruptions ako na-experience, pero ang pinaka, parang, hindi ko masabi na memorable, pero kumbaga oo, na hindi mo malilimutan talaga is yung Mount Pinatubo volcanic eruption. Opo. Nasaan po kayo po nung nagkaroon po ng volcanic eruption? As far as I remember, parang I was in school. Parang I was, since 1988 kasi ako sa YSS, and then, so it happened 1991. Yes. So, parang, if I'm not mistaken parang I was in school when that eruption of Mount Pinatubo happened. Yun. Paano po naka-apekto to dun sa work niyo po dito po na? I will recall If I remember it right, parang nagkaroon ng class suspension after the eruption kasi sobrang naapektuhan ang tawag dito yung surroundings kasi di ba we all know na yung Mount Pinatubo is a dormant, no, inactive volcano siya. So parang 600 years ba? Since Parang na hindi naman siya nag-erupt. So, considered siya ng PHIVOLCS, yung agency ng government natin, na inactive siya. So, they didn't expect na magkakaroon siya ng eruption. But it happened. So, kaya, as in, grabe yung naging effect niya sa buong bansa actually. Kasi nga dun sa dami ng mga volcanic, meron tawag dun mga materials na nasa loob na tapos sa ash. oo, parang ganon. Inilabas niya lahat yun. Parang sa tao, pag sobrang galit na galit, Nag-build up yung stress oo, yun. over the years. Oo, kaya grabe talaga parang kung naalala ko pa din, parang nangyari yan daytime. Tapos there was a time na parang kahit daytime siya, because of the ashes na nilabas ng, ayun, I remember na, pyroclastic. Ang tawag doon is pyroclastic materials. Para siyang naging gabi. No, naging parang gabi siya. Sa sobrang kapal ng abo nasa air, nasa atmosphere, parang nasa taas, nasa ganun. Kaya hindi yung sunlight hindi siya maka-penetrate, parang ganun. Kaya, yun. And then yung mga tao, parang, kasi nga first time, parang, lahat takot syempre, nakakakaba. So, parang nagkaroon ng eclipse. Parang nagkaroon ng solar eclipse. Diba, pag may solar eclipse, Nagba-blackout po yung parang ganun lang. Ganon. Yun ang naalala ko. Tapos naalala ko rin na yung mga tao, yung yung balat mo namumuti sa abo, yung bubong ng bahay, yung mga iba nagpapala sila ng pinapala nila yung abo. Oo. Basta alam ko naalala ko nun din, nagkaroon ng suspension ng klase. Kasi, very dangerous yung ashes sa sa respiratory system ng tao. Kaya, hindi muna nagkaroon ng pasok sa school. Parang yun ang naalala ko. Para na rin sa safety ng mga estudyante. Yun lang naman po yung questions po namin ngayon. Thank you po. Okay, sige.